Kasunod ng pagguho ng 15 metrong bahagi ng riprap sa Butuan River dahil sa malakas na ulan, hinihikayat ng isang mambabatas ang Department of Public Works and Highways o DPWH na magbigay ng malinaw na paliwanag at magpatupad ng mas mahigpit na pulisiya sa mga proyekto ng flood control sa lungsod. Alamin ang karagdagang detalye mula kay Jimray Biosa. Noong Agosto 15, 2025, isang malakas na buhos ng ulan ang nagdulot ng pagbuho ng isang bahagi ng riprap sa Barangay Kasuntingan, Mandawi City na nagdulot ng pangamba tungkol sa tibay ng proyekto ng flood control sa Butuanon River. Ang insidente ay nagbigay daan sa mga lokal na opisyal kabilang na si Mandawi City Lone District Congresswoman Marilo Lipap Uwana Dizon na humiling sa isang masuring pagsusuri sa mga pamamaraan ng konstruksyon, materyales at pagsunod sa mga aprobadong disenyo ng proyekto. Hiniling ni Uwana Dizon sa DPWH na suriin kung ang mga kontraktor na kasangkot sa proyekto ng flood control sa Butuanon River ay sumunod sa mga aprobadong plano at detalye. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng transparency at malinaw na komunikasyon, kaya't hinihiling niyang ipaliwanag ng ahensya ang mga technical na detalye ng proyekto sa paraang maintindihan ng publiko at mga lokal na opisyal. Kani ko siya specification, dili magugo engineer, dili sad ko wala ko'y idea kung unsaon gid ang specification ani, but ako na sa silang giingnan, I hope they can also present ba mapakita sa ato, especially kamo sa mga media o sa katawhan kung unsa man gyud ang itsura ana, unsa man gyud kinahanglan ana sa scope of work, kung unsa may kailan na ba yun kabilya ni diri? Bato-bato na lang ba diri? Kaya sa kita, di man ko kasulti kay ang the only person or the only agency makatubag ana kung unsa gyud nga nipis ba ni siya, baga ba ni siya is the DPWH. Binigyang diin nito ang pangangailangan ng klarong impormasyon upang maiwasan ang maling haka-haka at mapalaganap ang transparency. Ang proyekto ng flood control sa Butuanon River ay umaabot sa 11.4 kilometro sa mga pampang ng Mandawi City at halos 7.5 kilometers na ang natapos at napatibay. Subalit ipinanto ni Uwana Dizon na iba't ibang kontraktor at disenyo ang ginamit sa bawat bahagi ng proyekto. Kaya't kinakailangan ng pare-parehong pagsubok at pagsusuri upang matiyak na ang bawat bahagi ng proyekto ay naaayon sa mga pamantayan. Tungkol sa insidente ng pagguho, ipinaliwanag ni Engineer Martin Tan ng On Point Construction ang kontraktor na responsable sa mga pagkukumpuni na ang tanging nabagsak ay ang itaas na bahagi ng pader habang ang pundasyon at ibabang riprap ay nananatiling buo. Ayon sa kanya, ang sanhi ng pagguho ay dulot ng tubig mula sa ilog at mula sa likod ng hindi pa natapos na pader. Nagutos naman si Mayor Tadeo Jonque Uwano ng Mandawi City ng isang buong inspeksyon sa lahat ng flood control projects sa Mandawi City simula sa lugar ng pagguho sa Kasuntingan. Ang City Engineering Office ay natasang makipag-ugnayan sa DPWH upang tiyakin na ang bawat bahagi ng proyekto sa Butuanon River ay sumusunod sa mga tamang pamantayan at naayon sa Master Drainage Plan ng Mandawi City. Atong pagka Friday, nagpatawag din ta natong din ipatawag atong city administrator magpa-joint inspection ta aning tanan, dili lang kato pero nahon to siya katong ni collapse na side engineering nato ug ang counterpart nila sa DPWH to check the quality sa trabaho. Humiling din ang alkalde ng kompletong listahan ng lahat ng flood control projects sa Mandawi City mula pa noong 2018 kasama ang mga gastos, kontraktor at mga disenyo upang masuri at ikumpara ang kanilang bisa. Bilang pagtatapos, parehong ibinalaanan ni Uwano Dizon at Mayor Uwano ang mga kontraktor na ang sinumang hindi sumunod sa mga pamantayan o nagbigay ng substandard na trabaho ay pananagutin at isasama sa blacklist ng mga kontraktor na hindi na pwedeng magtrabaho sa mga proyekto ng gobyerno. Dahil sa insidente, nagbabala ang mga opisyalis ng Mandawi City sa mga kontraktor na sinumang lumabag sa mga specification ay pananagutin at hindi papayagang makilahok sa mga susunod na proyekto ng gobyerno. Dahil ang kaligtasan ng lungsod at ang pamatagalang proteksyon ng komunidad ang pangunahing layunin. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jimmy Biosa, SMNI News.